You myself think twice. Don't look either repeat your back either Psalm 56 verse 3. Whenever I am afraid, I will trust in you. Romans 12:13. Share with the people who are in need, welcome others into your home. First John 5 verse 19. Everyone who believes Jesus is the child is the king. Psalm 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ephesians 4 verse 22. Be kind and loving to each other. Forgive each other just as God forgive each and forgive you in Christ. Ephesians 6:1. Children, obey your parents. The Lord. For Jesus Christ. Matthew 6:43. Okay, so ating palapakan ng ating BTS graduate. Now, tuloy ko mga bata ato sa tubangan alam sa pagkanto. Okay, sige, mag-aampo ka para sa mga kabataan. Amo kang ginapasalamatan o Diyos sa kinabuhi ng mga kabataan, ng mga kabutagon sa mga katubangan, nakabalog sila o Diyos, mga kalipay, tungod kay nahimay nagmalampuson, nagmagungahon, ang ilahang hilo vacation church school sa niaging simana. Salamat Ginoo Diyos sa mga wisdom and knowledge na nagihapit kanila, din naghan sila nakatulan sa ilahang pagtuon, sa ilahang BCS, kung salamat Ginoo sa ilahang kinabuhi, sa ilang panahon, nagigahin, alang sila o Diyos makakatun sa daong mga bilihaton. Ako mga pagampo Ginoo Diyos, na kini mga bata, panalangin nimo o Diyos, padayon nga inyong ipatinon, ang inyong ganghanan mga kamot, na nasa ilang mga uluhan, ilang panalangin, magkabagayday sa ilang kinabuhi, kung sa ilang pagdato, magpadayon, magpabilin, na matinud-anon diha sa pag-alabit kanimo. Ibubuan na magamit sila o Diyos sa inyong mga bulumaton, sa umaabot na panahon, aron namin ikaw ang Diyos na ilahang alagaran sa ilahang kinabuhi. Bless you sa ang mga ginikanan, ni nga mga kabataan, din mo'y padayon na nagamatuto kanila, kina sa pagkinabuhi Kristo anon. Kini ang among mga pagampo o pagpasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus, na among Ginoo maluluwas. Amen. Amen. So, karoon mo ang bilang tax mo kita sa pastoral prayer. Sige, kailangan nyo na po ang tanan sa Jupay na kahilo. Mag-hiro sa ka sa pagsimba o pag-ampo mula sa Ginoo. Let us concentrate our minds, no, ang atong mga pangunahula, kay mga kasing-kasing. Karoon ang takna na kita na sa Ginoo na may pagpaubos sa itong kagalingon. Kung sa man ang ato ang mga buot na pangayukon diyan sa Ginoo, this is the moment para kay Sunan. Padayon kami o Diyos sa patuloy na kalimon na matahunan na bakla sa kabantagan.
Dili mapasalamatan kami sa kaibigan na ihatag ka namo. Aral kami Ginoo makadayon ko makasimba kami sa Espiritu at kapatuuran kay kapagultago. Salamat sa presensya sa napagusa, nabaw sa tanan sa ibang presensya, na nagpapaliwala sa napagusa ka ng Diyos. Nilipat na ang Lord, kaya kami among ginapayo, ginagitusa, ang nagkasing-kasing o kinakuna ng kami. Kagaya namin ginasurrender ang kami mga malang pagdaningan. Kaya sayod kami o Diyos, nabili kami patus, niyanganan sa mga tubangan, sa lugar, kagaya namin na hangyo ang inyong kalukoy, ang inyong gugma sa matapos sa kanana. Pasayuan kami sa dalanawang mga kalapasan. Dili man kami nakasalat sa buhat sa tulong kinangkunan, na wala kayo makapainod kanilang. Pasayuan kami o Diyos. Lugar ang ginagawa sa mga pagampo, sa mga pagbaho sa mga bintay. Kinaot din mo ang bilitin mo labang sawa sa kinalilig sa matapos sa kanana. Kundi nito ang nagawin kinilapin at naguluan sa matapos sa kanang kasintasi. Dili pa sinati ka na mo o Diyos ang usa ka kinasahi na pagbati mo. Nagulak ni mapulo kami sa inyong panalangin, mapulo kami sa inyong grasya, mapulo kami sa inyong balang espiritu na padayon na nagapamuhat sa intensidad sa mga kinabuhi. Lord, tuguti Ginoong Diyos na namang mga kasing-kasing mapulot sa kalintay, samtang kami magapadayon sa mga biluhatol alang sa inyong kahinayaan. We also pray, Father God, isang paman sa mga kaisulan na wala nang ikauban kami ng buntay. Kinaot din ng Diyos na naasila sa mga kahitang, kung naaman sila sa ilang mga trabaho. Ikaw, O Diyos, magpadayon sa pagproteksyon, sa pag-safety sa ilang matagos sa kinabuhi. Kung tabangin Ginoong Diyos na nilipat naan, mahidumduman ang kakanila sa ilang kinabuhi, na makahimog sila sa pagpasalamat sa pagdahil kanila, bisan tuwa sila sa ilang mga ditrabahuan. Nakakulog na binigyan kanila makalimtan sa ilang pagkinabuhi. Isa pa man yung kung mga kaigsunan lang na nakakalong sa mga bayatian, na padayon na nagapangandoy, nagapaabot sa imuhang pag-ayo kanila Ginoo. Nagatuo ka ng Diyos na dahil na nagiyaan at kasagdan din mga anak na. Kung bisa naman sa ilahang mga balatian, magapadayon ang ilahang kadasig, magapadayon ang ilang kainiton sa pagpamalag at pagtuloy ang kalito. Na bisan Lord, sa ilahang mga ginabati karon physically, we believe, Father God, na ikaw ang Diyos na namahalan na makahimo sa tanay, butang, bisan paman ang pag-ayo sa bisan unsang matag sa balatian. Nagatuo kami Ginoong Diyos, na ilo pag-inbayod na i-grant ang mga prayer request sa inyong mga katawhan, ilagyan na itong mga naas mga balatian. Bisan paman sa mga kaisunan na naas mga pagbangutan, tungkol kay ang ilang mga mahal sa kinabuhi ni Taiwan, we pray, Father God, that you will continue to comfort them. Huwag ipabati kanila, O Diyos, that you are always there for them, that you will never leave them, nor forsake them, Lord. Tungkol kay ikaw, O Diyos, na dito kayo biya ka naman. Labisan ko sa man ka, kadako sa amo ang mga kasaypanan sa kanino. You are still always there for us, Lord. Nagapagpili at nagapadayon ng pag-ubad sa matalo sa kanila. And we also pray, Father God, sa paman sa kinatibuktan ang amo ang nasod sa Pilipinas. Nakita niyo ang mga kaguliyang karong Lord sa panglanhanan. Grabe ang pagubot, sigila o away, halos ang kadlaw-adlaw, walay bisan po siya na maayo na among makita Ginoo. Tungod kay nakita namo na grabe kagubot o Diyos sa mga among pagkakahanap kayo. We pray, Lord, that you will intervene Ginoo sa mga panghita po karon, Lord. Nagalaong ginapol kami, na doon kay pagkabuhaton o Diyos, aron mabinduan Ginoong Diyos ang among panggamhanan. Nagisan ang mga katawhan, ang mga leaders, Lord, ikaw o Diyos magapamuhat sa ilang mga kasing-kasing na ginapuna. Na dahil mabago ang sistema sa among panggobyerno, o dahil Lord, makita o sa inila Ginoo ang kamatuuran sa
sa ilahang mga ginabuhat na kadautan, na dili magpinila pagayunon pa o Diyos, o mga mao silang magpaubos sa ilahang ang kagalingon, aron sa iyong niana ang pagdumala, maging pantay-pantay, dila sa pagtinihan o Diyos. And we pray, Father God, bisag paman sa among ilong mga sa imong iglesia o Diyos, sa kanang imong mga katawhan, na kalain-lain ng pundok sa mga kasimbahanan. We pray, Lord, na anak kanunay, ang inyong panagdait, ang kalinaw, panagtibugmaay, pagsinagdanay, na din, Lord, magahari sa namo ang hugma, na o kalinaw, panagtinusa, panagtinabangay, na din namo kang awon, kung sa man ang among mga nagkadaiyang reliyon, kung dili among tanawon, ang among relasyon nila kanino, o ang among relasyon nila sa among sikatato. Kaya maunang gayod ka na, O Diyos, ang pinakamahinungdanan, alam kami, O Diyos. Lord, nagaampo kami, ngalipuna ang pagtungo sa matato sa kanamo, kaliwala man sa daghan mga pagsulay, sa among pagpumalakad, daghang mga problema, mga kagulian, na among magian, kapag nagatuo kami yung nagalaon, na dili mo kami pasagdan nili ng mga kahintang nabot karon ng Diyos. Ikaw ang mga una ang mga pariyo sa among mga dalan na dili masubay gayud namo o Diyos ang pinong kabubuton sa mga sa kanamo. Sa tanan nga niya karon buntag Ginoo gikan sa makabataan ngadto sa pinakalabing hangtong kanamo o Diyos nasayod ikaw sa sulod sa iyang makasita sa una-una. Whatever their petitions are, Lord, ikaw Ginoo Diyos magatubag o magatubog sa ilahang mga pag-ampo. Grant the request, O God. Sa among pagpadayon, Lord, daw na namo Ginoo Diyos ang sa iyong panimbagon o sa kabuhi na pagsimba o pagdayod lang kanino na umabot nila sa imong trono ang among mga pagdayod. Isang paman sa mga nagsaulog sa ilang adlaw na tauhan, naging simana o karon umaabot na simana, ikaw o Diyos magpanayon sa pag-bless kanila, uban ang kadagaya sa panalangin o daghang pangkatuligan ng abot kanila Ginoo. Ikaw ang Diyos ng kamahalan na nagpalaiya sa among magpagisa sa mga kinabuhi. Kung sa kanyang among mga pagampo, ang mga tugyan, nagsalig na lamang ang minamahan na lumikyon sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Sa pagtulog, alam sa pagtahod, sa pagkabasa, sa Ebanghelyo sa Panginoong Jesus, matulpay sa Hebron, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang sa 14. O hinon kanila si Jesus, ayaw kamo kabuon, salig kamo sa Diyos, o salig usab ka nato. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, kung muadto ako, aron pagkandang o dapit alang kanino. Kung dili pa ginitinuon, dili ko ang kamusultihan nini. O kung atuwa na ako dito, o makaandang na dapit alang kanino, mubalik ako o kuhaon ko kami, aron bilisan asa ako, atuwa ko sa kami. Nahitalo kamo sa dalan tayo sa dapit na ako atuwa. Kapag si Tomas mingon kanya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka pa yun. Usa-usa o namo pagkatungkol sa langit. Si Jesus mitulad, ako ang dalan, ang kamatukuran, kung ang kinabuhi. Wala'y makaadto sa mahal, kung dili gaagi ka nako. Karoon na nakita, nakailala ka na kanako, makailausap kami sa akin ang mahal. O sugad karoon nakailala ka na kaniya, o nakakita kaniya. Si Filipe ni Imon kaniya, Ginoo, ipakita ka namo ang amahan, o gigo na kanak ka namo. Si Jesus ito ba? Bugay na akong nakikuban kaniyong tanan. Unya
wala ka pa gihapon makailang na ako, Felipe? Ang nakakita ka na ako, nakakita usab samahan. Busa nga nang nag-ingon ka man, ipakita ka na mo ang manahan. Wala ka ba matuloy, Felipe, na ako ang naasamahan o galamahan ang iyong kanako? Wala magikan ka na ako ang mga pulang na isulti ko kaniya. Ang amahan na nagkakanako, nagbuhat sa iyong kagalingang bilihatin. Kung hindi niyo na ako ang naasamahan, o na ang amahan na ginakanako, kung dili ka mo muturo sa akong isulti, paano ka mo kanako? Kung mutigiling maong mga buhat, ang tinuot mo kini, ang muturo kanako magbuhat sa akong mga buhat, o magbuhat siyang labaw kanino, pero adto man ako samahan. O buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan, pinaagi sana. Kung mangayo ka mo bisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang pulong sa Diyos, alang sa katawan sa Diyos. Iporta maadto sa mensahe sa pulo sa Ginoo kay nakaanap ko ang mensahe sa awit. Dapat ko isang patuloy ko Diyos, sa unang tilog si Kristo lang. May Kristo din sa ating husband. Marami ang nagpatubang sa tunay dahil medyo marami ang nalito pero ang Simula
Panginoon sa mensahe sa iyo. Bisaya sa amin na ato yung tawag-tawag. Kung mo na-bless ang tanan. Amen. So, karon mga barangamo na pagmula si Cassie, alam sa pagpapalita o sa mensahe sa pulong ito o yung parent host, Dr. Ganesha. Sige po, dahan kayo salamat sa isahin sa awit na tuwang na dito, pero mabuntag o tama-tama kayo na inside dito sa tuwang mensahe kayo mabuntag no, sa tuwang ebanghelyo. Today is the 5th Sunday after Easter, no? Kuman kita na nagsaulog sa tuwang Easter Sunday o pagkabanhaw sa tuwang Ginoong Jesus. So, karon nagpabilin siyang buhi sa tuwang matalusa ng mga kinabuhi. Amen! Buhi ba ang Diyos? Amen! Buhi kayo ang Diyos. Kaya kung patay pa ang Diyos, wala pa rin karon. No? Kaya kung buhi pa ng Diyos, na itong dialagaran, buhi sa ta, no? Sa tuwang kagalingon. Karon, sa bago pa tayo ato sa tuwang pagpamalandong sa tulong sa Diyos, akong ginahan niyo ang tanan sa paghilo, no? Mamati ka sa pulong sa Ginoo o kato ang sabton kung sa amin mensahe sa Ginoo nga buot niyang ipaabot sa matapos sa kanato ka mga buntag. Aron dili ko masaya ang natuwang panahon sa pag-anhi, aron inya inigpagawas nato na kitay mabitbit, no? Natay madala mapulong sa Ginoo dili man tanan nato ma-memorize pero at least na ay usabi-sa lang kapoy na maghatag sa tiyang pinabuhi o kanabang pagtulunan para makaigiyan nato sa pagpinabuhi sa tibok siman. Ibuko na ito itong mga ulo, magampot ka. Madayon kami Ginoo sa pag-submit sa mga pagsikat sa kamang kagalingon diya kanimo. At this moment, Lord, ang mga kinakilahanglan, ang mga palang espiritu sa pagpasabot kanamo sa inyong mensahe na ang pagpapamalandungan karong mabitag Lord. I-bless ang inubos na lagar sa akong himay-himayon ang mga mensahe Ginoo. Dili kini akong pulong, kundi imong pulong na isultin mo nga sa imong makatawhan ginamit kini imong ubos na lagar. Ano mo ginatugyan ng tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atong tema ng mga buntag na gingon, pagsalig sa Ginoo, talingwala sa walay kasiguluhan. Pagsalig sa Ginoo, talingwala sa walay kasiguruhan. Sa atong gibasa, sa Juan 14:1 nato sa 14, dili na kini bag-o sa atong pandungog. Tungod kay kanunay na ninato hisgutan. Every year, kay ato nagasunod man ta sa ato ang calendar, no, sa atong lectionary readings, every year ginabalik-balik ni siya kapulong. No? Dili para masukulan ka, kung dili para ma-refresh, ma-remind, pagbalik, tungkol sa Diyos, ang mensahe sa Diyos, tungkol sa katuyuan, niini sa matag sa kanato. Kung atong tanawon ang background, niini nga teksto, no, si Jesus, ug ang iyang tinunan, no, samtang sa wala pa moabot ang paglansang kang Jesus Christ that time, kanunay na siyang nagapahimangno sa iyahang mga tinunan nga moabot ang takna nga dili na kuninyo ikauban. Tungod kay ang iyang pagpuyo sa kalibutan dunay limitasyon, no? Dunay limitasyon tungod sa usa ka dakong misyon nga kinahanglan iyang luwason ang iyang tibuok katawhan. No? Kay ang pagpakamatay ni Jesus Christ sa cross dili lang para sa mga Hudyo, kundi para sa tanan katawhan nga nanimuyok sa kalibutan. Pero apan, subok palandungon na sa tanan tibuok katawhan na gipakamatyan sa Dios o ni Kristo Jesus, pipilanan ang ituo o gidawat kaniya. No? Kinsa ba? Di ba? Kinsa may nga luwas? Atong basahon sa Juan 1:12, nung kanya, hinuon may nituo o midawat kaniya. O sila iyang gihatagan o katungod na mamahimong anak sa Diyos. Kinsa man itong iyang gihatagan o katungod na mamahimong anak sa Diyos?
Kita to buo. Kadto lamang midawat o mituo kaniya. So ang pangutana karon ay pangutana. Tanan ba nga katawhan sa kalibutan anak sa Dios? Ha? Tanan ba nga tao sa kalibutan hinimo sa Dios? Yes. Pero tanan ba nga katawhan nga niya sa kalibutan anak sa Dios? Dili. Kaya kinsa naman tumiyang kinatagan katungod sa akong giunong ganina sa Juan 1:12. Kadto lamang mituo o midawat kaniya. So kung wala ka nagtuo kang Kristo o wala pa hindi mo sa gidawat ingon nga yung Ginoo manluluwas sa iyong kinabuhi, ibig sabihin, you are not the son or the children of God. You are not a child of God. Dili ka anak sa Diyos, kundi anak ka sa kaaway sa Diyos. No? Mga nakaroon. Karoon, atong tanawon. Samtang si Jesus nakigsulti sa iyang mga tinunan, mahitungod sa iyang umaabot nga pagtaliwan sa kalibutan. Kung sa ikibati sa iyang mga tinunan, nalipay o nabuol? Nabuol. Hindi sabay malipay, nabiyaan ka sa imuhang giilang na magtutudlo. Imong suod. Sabot na kung imong mahal sa kinabuhi. Di ba mag-uol? Mag-uol ka kay dili na nimo sa makita, mingawon ka sa iyang presensya. So ingon anak kun ang gibati sa mga tinunan that time. Sa dihang kanunay niya ang gipahimanguan sila nga moabot jud ang panahon nga dili na kuninyo ikauwas. Pero nagsaad ang Diyos, nagsaad si Kristo, nga bisan wala na ko sa inyong kaliran, na ay ipadala ang amahan, uli ka na ko mao ang balahang Espiritu, nga mao'y mahimot ninyong manlalaman. O siya makikuban ka ninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Which is, ibig sabihin, hindi pa rin nawawala yung presence ni Lord sa ating buhay. Kahit hindi na natin siya kasama personally, in person, but His Holy Spirit always manifests in us. Amen? So, karon, balikan nato ni pagsalig sa Ginoo taliwala sa walay kasiguruhan. Kabalog ka sa kalibutan, walay kasiguruhan ang mga tugang. Bisa na akong kinabuhi. Amen? O sa walay sigurado sa tuang. Kamatayon, magpagpa sa kanta. Ang kinabuhi ko, walay siguro. Kapag kamatayon, sigurado. Mabata ka man maidaran. Ang kamatayon pag abot sa tuwa, walay imposible. Sigurado din siya. Sigurado. Walay pili. No? Muna, bisan kung walay kasiguruhan ang mga butang sa kalibutan, apan, kinahanglan na kita'y pagsalig sa Diyos. Kaya nag-ingon ang Ginoo ayaw ka mong taguol. Matod pa niya sa verse 1, sa 14. Don't let your heart be troubled. Believe in God and believe also in me. No? Ayaw ka mong taguol. Salig ka mo sa Diyos. O salig ko sa kamukana. Kalapot, matod pa niya Jesus. Na sinabi na ba ninyo ang grabing taguol? Murag nahalaw ang inyong paglaom. Murag magtanang walay lami, lawa nay lami ikinabuhi. No? Walay lami imata sa punta. Kaya feeling mo, wala yung ko'y paglaom. Mausad ni ang mga debate sa mga tinusan that time. Gisultihan sila ni Jesus, siya mupila ka, kung bago sa kanila nagbuhi, pag-yod kaniya, na mao si Judas, mura sila nawagan o puso. At anong sa'y gisulti ni Jesus kanila, ayaw ka mo pag-uol, sahalig ka mo sa Diyos o sahalig ko sa natin. Sa panahon puno kita sa kahadlok sa kaugmaon, nga basin mo siya dangatan nato sa ugma, no? Kung siya dangatan sa akong mga anak, asaka ni sila padung, no? Giayo-ayo na ko sila padako, sa ganmay pa sila,
kaugmaon sa kaugmaon sa kanyang anak. Napatay kahadlok sa mga balatian, mga sakit na hinumduman nato ng COVID-19. No? Hadlok pagkukuwas, kay masin matagdan ka, no? Ya karon na anak ko yung mga muakutay ng mga sakit, no? Sa kalibutan. Sobra na siya. Angay pa ba ng kahalibutan as Christian? Hindi na. Kaya kanunay naman ang nagpahitalo ang Biblia niya na. Kung basa ka Biblia, hindi ka ka matingala anong naisakit. Kaya naatak, na ano magigla siya. Nahimo na siyang part sa tuwang pagkinabuhi sa kalimutan. Napay, napahadlok sa kalistanan. Kasi nahadlok kalisod ka rin. Huwag pa tamaanan. No? Sa mga pobre, anad-anad na nandili na ba po ang kalisod sa ito ang mga pobre? Namingon ay okay ra na mo nagwala may kwarta. Basta malipayon lang may kanunay, okay ra tayo. No? Pero usahay makasapot yung bayan mo yung kwarta. No? Tingala na lang ka sa isa nga, tuwa sa mood. Yung naman, huwag mo na may kwarta. So, nabi mga kahadlok sa imong anak, no? Pero, ang sugo sa Ginoo yan na kaayo. O sa iyang Ginoo, salig. Salig ka mo sa Diyos, o salig ko sa talaga natin. Ang atong kalinaw, dili magdepende sa atong sitwasyon, kundi sa atong pagsalig diha sa persona sa Diyos. Kaya nakabalutan nga ang Ginoo makahimo sa talamputan, kay kamhanan siya, amen. So, unsa pa may atong kahalimutan, unsa pa may atong kamalangan, ang iyang Ginoo salig. Kaya ang saad sa Ginoo dili mapakyas. Pero tao na galing magpasalig, ayaw na lang salig. No? Kung ang tao sa mundo politiko, usahay mayo ng diastorya pero wala isbuhat, no? Habi ninyo mga kaigsunan, ang bugtong matinud-anon pagsamusaad ang Ginoo. Mao nga dili magdepende sa atong sitwasyon ang kalinaw kung dili magdepende sa atong pagsalig niya sa Ginoo. Yung lain ang katapag, salig yun sa Ginoo. No? Kaya ano? Naapay gisaad ang Diyos. Naigisaad si Kristo ang langitong balay. Dili sa kalimutan, walay kasiguruhan. Bisan mo sa pakalindot atong balay, bisan mo sa pakalindot sa atong pinuyanan, dili gyapon sigurado. Kay inig-abot ko niya sa dakong biguan, malumipag mo na. Bisan mo sa kalingkon sa atong pundasyon, na ay kinutuban. Kay man-made man siya. Pero pag God-made gani, binuhatan sa Diyos, isang unsa pagtuloy, dili matumpay. Bisag unsa ka nindot sa atong balay sa kalibutan, ut-uton hanayon, tayon, pero dito sa langit, walay kaya. Walay makakawat sa bisag unsa man atong ipindang sa Diyos. Muna, sa iyang pagbiya kanila, gipasarigan sila ni Jesus na dili kini ang katapusan. Mao nagiingnan niya ang mga katawhan ay ang mga tinunan kayo mo kabuon. Kay ang akong pagbiya dili ko ang katapusan. Kaya no, ang iyang pagbiya o pag-adto sa balay sa amahan, yun niya sa verse 2, dito sa balay sa akong amahan, adunay daghang lawa. Muuna ako dito aron mag-andam og dapit alang kaninyo. Mao to'y rason kung nganong si Jesus kinahanglan mo biya sa kalibutan. Kay magpunara siya dito, andaman taniya og dapit. Kay aron kung asa siya, tuwa ko sa kita. Muna nga ang iyang pagbiya sa kalibutan lang is only temporary. Kay mubalik man siya. Amen! Are you believing that? Nagatuo ba mo nga mubalik si Jesus? Aron magkuha ka na to? Amen mo? Kinsa may malipay na
Inikabalik ni Jesus, madala siya. Siyempre, di ka na-usyal ka. No? O mao po na atong panghiyoy sa atong kagalingon na inibalik sa atong Ginoo, isagyo ka na iyang madala. No? So, dili kita mga ilo sa kalibutan. Ang langit, dili lang sa kadanggo, mga kaigsunan. Dili siya usa lang kadanggo. Kini usa ka saad. Gisaad sa Dios, gisaad ni Jesus. Kay si Jesus nag-andam og dapit, diin wala nay kabuol, wala nay luha, ug wala nay panagbulag. Wala nay separation. Kung sa may nakaseparate sa tao ug sa Dios, kung sa man, sala. Sa unang panahon, back in the creation, ang tao kung ang Diyos, doon na kaayo, halos magkita, magkaistorya, magkauman sila dito sa Garden of Eden. But tungod kay nakasala ang tao, that is the time na na-separate, nahipulag ang tao gikan sa Diyos. Gipagawas sila dito sa Garden of Eden, uban ang sulok na mao ang kamatayon. Sa unang panahon, wala pa mantay kamatayon ko eh. In original plan sa Ginoo, walay kamatayon. Gipasidan-an niya ang tao nga dili gyud mo ang hilakot ananas nila. May kahoy diha na kung dilaptan niyo bisan pagkikat ni mamatay ka mo. Abi ninyo, nga naman nga maistorya lang nato ko. Nga naman nga gituyog dito siya sa Ginoo. Nagigutangan niya og kahoy na makahibalo ka po sa mga yugdawkan. Na pili naman ang tao, wala na to. No? Pili naman ang tao na wala na to. Pero tungod lagi kay ang Diyos na asya plano. Kana bang gusto yun niyang pamatud-an kung sa yun ang tao na iyang inubat. Kung kinsa may pilion sa tao nga alagaran, siya ba nga iyang magbubuhat o iyang kagalingon? Kaya dili mo ang Diyos nga sama ka sa robot nga kung asa pinduton dito ra mo ato kung mo sunod-sunod. Mao gitagaan ka sa Ginoo, ato ang free will. Ato ang freedom to choose. Kaya ang gusto sa Ginoo, nagalagyo kita mo pili sa iya. Nasa yun ang atong piliyon. Labas sa tanang butang na hindi nakalimutan. Kay dili buot ang Ginoo na sama ka sa robot na muuyon-uyon na lang sa iyang gusto. Kay ang gusto sa Ginoo, itagod mismo. From the heart, gikan sa kinauyugan sa itong kasing-kasing, pili kong dyan natin siya na alagaran sa ating kinabuhi. So again, giandaman ka sa Ginoo dapat din wala na'y kabuol, wala na'y luha, wala na'y panagbilang. Ang atong pagpuyo sa kalibutan, temporaryo lamang. Kaya ang tulungan na panimalay, ana adito sa amahan. O ang nindot pagyod, kaya mubalik si Jesus, aron uhaon kita, aron magatuban kaniya dito hangtod sa pagpuyo. So there is no longer separation once we are in Christ. Once we are in heaven. What may kamatayon? What may kalisod? Wala na'y problema. Dili na ka mabalaga kung sa iyong kaunong niya, kung sa iyong pagtabulong na, kaya wala na dito sa langit. Kaya at kaman, naana sa presensya sa Diyos. Ikatulo, di ba sabot ni Jesus, na bisan, dili sa kalibutan, walay kasiguruhan, kapag iyang giinan, ang iyang mga tinuan, na kung asa ko muadto po dito. Pero si Tomas ng Tana, kung saan man ako pag-adto dito, Ginoo? Kung mabigay tungod sa dalan. Asa man na? So, gingon ni Jesus, siya mao ang dalan, ang kamatuturan, o ang kinabuhi. Wala'y makaadto samahan, kung dili buagi ka Jesus. Mauna
relasyon diha sa Dios. No? So walay lain ang taytayan palihog sa Dios gawas kang Jesus lamang. Muna, kung moingon ta dahil sa kaluwasan, ang magbuhat mong maayo kay among kumaluwas, dili gyud mo. Kay ang kaluwasan wala nagadepende sa atong maayong buhat. Kundi ang atong kaluwasan pinaagi ra gayud sa atong pagtuo diha kay Kristo. Kasi siya ang dalan. Muagi kita sa ilaha, mutuo kita sa ilaha, aron kita manalakos nato sa Amahan. Siya ang kamatuoran. Sa kalibutan na puno og baka, si Jesus ang nagpakita sa tinuod na kinaiya sa Diyos. Musultig yan ang kamatuoran. Karon, musultig ang kamatuoran, daghan kang kalaban. No? Kasagaran sa paminawon sa tao karon mga fake news. Mahilig ka magmarites pero fake news. Magtungo-tungo, magbuhat-buhat og istorya. Pero kamatuoran nga niya itong istorya, daghan kay pagkalaban, daghan kagkaaway. Walay gusto mga amigo nato, na dinagpipingan nato isa na mali na yung libuhat. No? But only Jesus Christ shows the real truth about God's character. No? Si Kristo Jesus lamang ang nagpakita sa tinuod na kinaiya sa Diyos. Siya ang kinabuhi. Siya ang naghatag sa kinabuhing dayon. Matod pa sa John 3:16, na ang mutuo kaniya dili gayon malaglag kung dili mga baton Ginoon sa kinabuhing walay katapusan. So again, mga kaigsunan, bisan kung niya ka sa kalibutan na walay kasiguruhan, nasayod na ka kinsa ang dalan, ang kamatuoran, o ang kinabuhi. That is only Jesus Christ. Ikaw pa, si Felipe, nangayo na ipakita ang Amahan. Si Jesus mitubag, ang nakakita kadapong nakakita na sa Amahan, matupaya ang Felipe. Si Jesus ug ang Amahan usaha, matod pa sa John 10:30. Ako ug ang akong Amahan usaha. Kung gusto nimong mahibalan kung unsa ka mahigugmaon ng Dios, tan-awa si Jesus. Siya ang haong mahulagway sa dili makita na Dios. Muna nga kung mangandoy ka na makakita sa Amahan, makaila sa Amahan, tutuki si Kristo. Kay siya ang tinukod kay haong mahulagway sa dili makita na Dios. Ikalima, sa katapusan, na versikulo, sa verse 12 to 14, nagsaad si Jesus na ang mga magtutuo o ang magatuo kaniya makahimo sa mga dagkong buhat. O, ingon pa niya, kung bisan unsa ang inyong pangayuon sa akong ngalan, buhaton mo gini, aron ang Amahan mahimaya pinaagi sa kanya. Ang pag-ampo sa ngalan ni Jesus dili sama sa magic wand. Kini nagpasabot sa pag-ampo sumala sa iyang kabubuton o alam sa himaya sa Diyos. Kung ang atong gipangayo makahimaya sa Diyos, tubagon gayud kini ni Jesus. Muna iyang katingala kung natay gipangayo na dili tubagon, buti pasabot, dili siya makahaon, dili siya makapahimuot ngadto sa atong Diyos, dili siya makapahimaya. So kung kita mangayo base sa iyang kabubuton, so kini makapahimaya sa aton dili ka Diyos ug iya gayud na tubagon ang atong mga pagkampo. Ang ipagpalapos sa tuwang mensahe, kung saan nato paggamit niini karon sa atong kinabuhi ang mga mensahe nga nagaunuhan na ang pagsalik taliwala sa walay kasiguruhan. Una,
pagsalig. Kung magsalig ka sa Ginoo, there is rest. Dili ka mabalaka. Kaya nga naman, ayaw tuguti na maglipod ang imong kasing-kasing. Kaya nga naman, kay ang Ginoo ang naa sa control. No? Naa sa kamot sa Ginoo ang control sa tanang pangitabo ug mga butang sa tuwang kinabuhi. Mao nga ang iya halaman i-require sa tuwa is mao ang pagsalig kaniya. No? Pagsalig na walay pagduha-duha. Kaya himan tong salig nga murag duha-duha ka. Kaysa katong salig yun nga tinun-anay by hook or by crook. Salig dito sa Ginoo. Isa kung sa'y may pagkukus, salig dito sa Ginoo. Bisan nung ginasulayan pa kagdaman, salig yapon ko sa Ginoo. Kaya nasayang ko na ang Ginoo ang kita-control sa tanan. And then, ikaduha, tumana ang Ginoo. Ang timaan sa pagigugma kaniya, mao ang pagsunod sa iyang mga sugo. Sa John 14:15, yung ka sa Ginoo Jesus, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Kay ang pamatuod sa tinuod na gugma, mao ang pagtuman. Dili, sayon na kayo itungkol lang, I love you Lord, I love you Lord. Bisan kami sa atong kapitas, sayon kayo na ingon na I love you. Pero isod pamatudan, pinatis pagtuman. No? Kay ang tinuod na paghigugma, mapakita nato diha sa pagtuman sa sugo sa Diyos. Kaya nahigugma kita sa Ginoo, tumalo din nato ang iyahang sugo. Kung sa mayang sugo, higugmaa ang Diyos. No? Higugmaa ang Diyos. Love the Lord your God with all your heart. Sa tibuok mong kasing-kasing, dili gusto ang Ginoo nga haplan. Wala siya nag-ingon na higugma akong katunga lang. Kung dili tibuok kasing-kasing. Sa tibuok mong kalam. Sa tibuok mong kusog. Dili kay half-half lang. Kung mutuman ganita, tibuok yun. Unahon dyan nato ang Ginoo. Kaya nga naman nagasaad siya, kay ang talang butang iyarang igadugang. Pero ngayon mo sa ay, lisod, ayaw nato Ginoo. No? Nay, talagang murag lisod yung lagi nato, imoon kung dito sa Ginoo ba? Kaya gaalanganin ka, mabasin diling hata. Pero sa iyo sa Ginoo, kung tinuod mo, nagdumpa ka na ko, tumanan niyo ang mga sulog. Una pagpangita ang ginhalian sa Diyos ang kaniyang pagkamatanong. Kay ang tanang butang. Wala sa ninyo na kay katunang butanga. Tanaman. No? All these things. Ihatag sa Ginoo sa atin. Ikatulo, salig kita sa saan sa Diyos. No? Adunay dapit nga giandam alam ka nato. Busa mga igsuon, ayaw ka mo kaguol. Si Jesus ang dalan o siya magauban ka nato hangtod sa kahantugan. Wala ka muna dyan nato i-remind atong kagalingon no. Tingnan dyan nato ang salig kita sa Ginoo. Salig ka sa Ginoo self. No? Kaya naman, ang Ginoo dili mo pakyas sa iyang mga salig. Kaya ang Ginoo matinug-anon kanilay sa iyang mga salig. Dili kanya biyaan, so dili kanya kasama. Dili man nato siya mauban in person, but we have the Holy Spirit in us. Pag naanagani ang Holy Spirit sa inyo, naa ang kalinaw sa Diyos sa inyong pinagod. Bisa kung sa kagubot ng palibot, bisa kung sa kakusog, sa atake, sa yawa, sa inyong panguna, you are still in peace because the Spirit of God is in us. Kalay ko ng Diyos, kaya nakabuntado sa pangalan sa mahal, sa anak sa Espiritu Santo. Amen.
Ginoo nga ako ng pero ka kabitagon. So kamo ang best ang tanan. Amen. So karon ato kita sa tawag sa paghalad. Makita sa ikalawang Korinto versikulo chapter 9 verse 6 to 8 na kayon. Sumati na nabuhat ng bugas o tayo mag-aling busa at ng bugas o gaghan ng aling gaghan. Busa, pinahanglan ng maghapan ang mga busa, sumala sa iyang gusto o bilib ang tubo o maghapan ng tubo siya. Kaya ang Diyos, nahigugma sa malipayan ng hatag, ibang Diyos ang kahilig at buko sa dalang grasya ng hatag ninyo, ayon hatagan o kapagbawan ang tanan ninyo, Panginoong lahat o makahatag ka mo, yung nagaya ang alam sa tanang maayong buhay. So, ating yung tawag ang mulapan sa kalitan. Mulapan sa kalitan, iha sa Ginoo. Mulapan sa kalitan, iha sa Ginoo. Ito, napunta sa kasaluyan sa nabasa natin. Mga kaigsunan, nagtalian karon alang sa ating pagstaulo sa paraang tanahon sa Panginoon Jesus. Ang Ginoo maanang kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Atong pasalamatan ang aming Panginoong Diyos. Ngayon, ang salamat. Kini gusto o maayo o malipay mo na nagkalunay
sa bisan asa, na kami magpasalamat kanimo, Diyos na mahal, magpagamo sa iyo. Makukuhat sa namin o sa yuta. Kami imong ginugna sama sa imong panagway, o kami imong ipuripan sa hinabuhi. Sa likhang kami titikas o ang among bukhat na imo na bagay. Ang imong bugmangan ikanamo na pabiling sa ihapon. Imo kami tinuwas, ikan sa pagkabalog sa sala, kung nagsaad ka namo, makikong amo magagagapang ng Diyos. Kung nagigsulti ka namo, pinaalis sa imong mga propeta, busa, kuman sa imong kanawan sa kalibutan, o sa tanang panulunda sa kalangitan, kagibag dahil sa imong ngalan, o mamitusan sa kanawi, sa walay katapusan at nakitong. Santo, 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 Diyos sa bahong puso, langit o biyuda, puno sa imaya, usana sa kaitasan, bulahan kami alin sa ngalan sa Diyos, usana sa kaitasan. Dalaygon ka o bulahan ng imong anak na si Jesucristo, ang imong Espiritu, nagtibok kaniya sa pagwali sa mayong balita, nato sa mga kapos, naghawas sa mga nagbilanggo sa kasalanan, nag-ayos sa mga panahon, naghatag o kaluwasan sa mga ilubigan, o nagpahibato sa mga abot, nakuabot ang panahon na imong luwasyon ang mga katauhan. Iyang iayo ang mga saliton, ipakaon ang mga itutom, o nagsalo uban sa mga nasasala. Pinaagi sa bautismo sa iyang ngalan, sa iyang mga pagkantos, pagpagamatay, o pagkamanhaw, imo kaming ipagkatao pag-usap, o imo kaming iluwas, bikan sa bagong kapinsaan, pinaagi sa tubig sa liham si Ginoong Jesucristo, mikaya, siya misaan, na iyang na siya mag-auban kanalo kanunay, pinaagi sa gaong sa pulong o sa malaang. Sa kamili na siya dibulian, mikuha siya kung tinapay. Kuman siya nakapasalamat, iya hinihibigas-bigas, kung ihatag na to sa iyang mga tinunan, dungan sa Panginoon, gawa ka kini, o kanha. Kini ang akong lawas na ihatag kong kanino, buhatan ninyo sa paghanyo kanako. Tapos sa panihapon, mikuha sila o kuha. Kung nagpasalamat, iyang ihatag na to sa iyang mga tinunan, dungan sa Panginoon, ila ninyo pinigtanan. Kini mo ang akong dugo anang sa bagong kasabutan. Kini akong iula ninyo Sayaw daw, sayaw. alang sa kasayuran sa mga kasalanan. Buhatan ninyo kini sa paghadyong kanako. Usa alang sa paghandong sa imong katingalahang buhat nila ang Jesucristo, among itubyan na among kaugalingon sa pagdali, kung magpasalamat, isip palangan ng buhit sa servisyo sa pag-iambit sa halan ni Kristo, alang kanato, sa dihang atong isangyaw, ang misteryo sa pagtuo nga si Kristo, namatay, o nabanhaw, o kubali ng usa. Pag-aampo kita, ipakunsad ang imong balang espiritu kanamo na nagkakapigong karon. Diniling gasa sa tinapay o pino. Kinuha kini kalawas sa dugo ni Kristo alang sa kalawasan sa kalibutan. Pinaagi sa Espiritu Santo, iusaha kami, lihat ni Kristo, kung sa tanang katauhan sa kalibutan. Hangtod sa iyang madaogong pagbalik, din kami magkasalo diha sa iyang langitong bangkete. Pinaagi sa imong butong anak sa Jesucristo, uban sa balaang Espiritu nila sa imong alaang iglesia. Ang tanang pagkasidungo o himaya, maanawan imo mga lugahong mamahan, karon o sa walay katapusan. Amen. O karon, kung hinahangyo ang tanan sa pagpanilo, samtang atong ampo, ang pag-ampo sa tuwan ng Jesus, Jesusin ka Lord, sa Lord. Pwede kang maghihintay sa tuwang mga kamot. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy
Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Tungod kay adunay usa lamang dalinapay, kita nadaghan usa ra kalawas. Ang tinapay nga atong gipigas-pigas, usa kapag pinakitay sa lawas. Ang tupa nga atong gipasalamatan, usa kapag pinakitay sa dugo ni Kristo. Dawata ukan atin siguro sa lawas ni Kristo. Dawata kung imla kini siguro sa loob ni Kristo. Ang balang panihapon sa atong Ginoo nakahandam na o kitang tanan iawhat sa pag-partake niini nga communion o Holy Eucharist o una-una nato ang mga bata. Pwede tayong buhat o buha kaninya sa tuwang kaliwala. Then i-assist nato ang mga kabataan mula ang pagdawat ng tinapay. Then usa to pupuka sa Ginoo. So, katawan sa Diyos, doon ka mo kung mag-isa sa walang kanilang usan. As we partake the body and the blood of Christ, Matthew chapter 11 verse 28, doon ka mo ganamo, among kanan, kay kapuyan, Mistilyo, narinig imong bikatan ka na mo at imong kaugalingon sa pagkinabuhi sa kalibutan pinali sa Barangay Espiritu, aron sa pagpapigdamit sa akong kaugalingon kalusugan sa ngalan ni Jesu Kristo ang Ginoo. Amen.